Eto, mainit-init na balita 'no, at nagbabagang balita kasi kalbo, 'no. Magandang araw talaga ano, hindi lang mainit kundi maganda talaga ang sikat ng araw 'no. Ano mga kasubaybay, mga ka-sponsor, dahil alam niyo na itong mga nangyayari sa nating inang bayan ay sobrang init talaga parang summer din 'no. Hello po at sa kay ma'am 'no na, admin dito at sa mga editor po ng, ating mga lahat ng ating mga YouTube channel 'no ay, maraming salamat sa inyo. Kung wala kayo ay wala po ang ating munting channel mga kasubaybay, mga ka-sponsor, ayun 'di ba? At eto ano, umpisahan natin itong, isang breaking news para tayong nasa ano, News 5 update or AGMA 'no. Ayan. Ayan 'no, maraming salamat at yun 'no, na-shoutout na po natin ang lahat, 'di ba? Mega-love shoutout din po kay Ballpoint Man 2.0, Bawang Makapogi, Emperador Pekwa 'no. Yan 'no, Jake Magnos, mga kasama po natin 'yan 'no, mga ka-brothers and sisters diyan 'no. At sino pa, eto lahat 'di ba, na-shoutout na po natin ito, Mr. Sponsor 'no, 1992, kay PPL3, kay Master, Banat Boy at kay Ma'am Admin Rich 'no, and, shoutout po natin ulit. At siyempre ito, sino pa, si Sir Mike Cervera, mega love shoutout po sa'yo sir 'no. At, sa lahat po ng nakasubaybay dito, maraming salamat sa inyo. Okay, balik po tayo 'no mga kasubaybay, mga ka-sponsor, itong, ang isang mainit-init na balita na sinabi ng isang, ano, DDS vlogger 'no, marami sila kahit nga itong si ano talaga, si Kati Binag 'no, may, nagsabi din nito, ang galing nila 'no, ang galing nilang mang-blackmail 'no, mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Bakit mahilig talaga kayong mang-blackmail ng mga, DDS kayo? Ba't mahilig talaga kayo, ha? Ha? Mahilig talaga kayo, ha? Gusto niyo painumin ko kayo ng kape na mainit-init 'no? Eto, pakinggan natin ang mga kasabay, mga sponsor, tignan natin itong sinabi ni, Banat Boy, ay Banat Bay. Bayad Boy tuloy, ay Bayad Bay tuloy 'no? Kapag, pinirmahan daw umano ang impeachment ni VP Sara ng lahat ng mga congressman 'no, ay matik blacklisted na sa INC. Ayun, ginamit mo na naman yung INC 'no, ginamit mo na naman, eh. Parehas talaga kayo 'no, bakit niyo ginagamit daw? Pati eto nga, may isang DDS din na nahuli, kanina nakita ko sa isang, news update 'no, ang mga kasabay, mga ka-sponsor, ginagamit talaga nila ang kanilang sekta na INC. So, pakialam namin kung INC. Ito kasing masakit sa inyo 'no, nangba-blackmail kayo, hindi naman po lahat ng INC panig sa inyo, eh, 'no? Oh, at anong pakialam ng INC sa usapin? Alam niyo, yung ipapaliwanag ko, ang religion at ang government ay magkaiba po 'yan. Biblical po 'yan, nakasulat po 'yan sa Old Testament at saka New Testament, sa Book of Romans. Sa Old Testament nakasulat din 'yan po na, dapat magpailalim tayo sa batas ng gobyerno at ating irespeto ang, leader, kung sino yung leader diyan. Hindi lang taong nagtalaga sa leader, lalo nating Presidente Bongbong Marcos, kundi pati ang Diyos ay nagtalaga niyan. Usaping religion na naman 'to, eh, 'no? Kasi ito ginagamit, eh. Mm. Alam naman natin mga kasababay, mga ka-sponsor, matik 'yan 'pag mga religious mga groups na iba nababayaran, at alam naman natin, masakit talaga 'to 'pag sinabi ko 'to, real talk 'to, maraming nagagalit na nga sa akin, eh. Kasi marami akong alam na mga INC leaders na money matter talaga. Hmm. Kaya, matik. So, kung blacklisted na sa INC, ito balikan natin, pag-usapan natin. Kapag pinirmahan daw umano, ang impeachment ni VP Sara,
ng lahat ng congressman ay matik blacklisted na sa INC. So ibig sabihin, pansit, totoo talaga yung mga allegation at hindi lang kahit ako, may kuya akong INC. May kuya akong INC. Oh. Dahil totoo naman talaga na may bayaran talaga nagaganap sa mga leader nito. Mhm. Oo. Pero magaling lang sa loob kasi alam nila kung saan napupunta daw di umano ang pera. Pero so ibig sabihin totoo pala. Totoo pala mga kasubaybay, mga ka-sponsor, mga kababayan ko, na ang mga ganitong grupo ay sa Iglesia ni Cristo. Kasi 'pag Iglesia ni Cristo dapat si Cristo yung you believe Jesus na He is a Son of God. Pero ang pangalan, Iglesia ni Cristo, pero si Manalo ang leader. Ito real talk tayo dito, prangkahan na 'to magagalit man kayo sa akin, marami kayong mga abogado, 'no? Marami nga kayong killer, eh. May kasama nga kami sa Philippine Taekwondo Association na INC talaga siya, nagtuturo talaga siya sa parsonage, eh. Para preparation daw kung mag-debate, maghabulan o magkabakbakan may alam sila sa self-defense at alam alam ko 'yun dahil ang dalawa kong kuya ay member ng INC. Mm. Ibig sabihin mga kasubaybay, mga sponsor, totoo talaga ang mga usapin patungkol sa ganitong grupo, 'no? Tinatakot pa talaga mga kongresista. Kasi ang INC kasi ipapaliwanag natin mga kasubaybay, hindi naman lahat wala kasing freedom ang mga members po nito. 'Pag sinabi ng ministro, ng leader na ito yung bubutuhin natin kasi 'pag hindi mo binoto ito matitiwalag ka talaga. Hindi po gano'n. It is not a hindi po 'yan freedom. Hindi po 'yan by spirit. By force po 'yan mga kasubabay, mga sponsor. Pag-usapan natin itong religion. Sinabi nito ni Kati Binang, ngayon si Banat Boy nagsabi na naman. 'Di ba? Ngayon sabihin niyo mali ako. Baka kasuhan niyo na naman ako diyan, ha? Totoo naman 'yan, eh, hindi niyo puwedeng itago 'yan, eh. May mga grupo ngang gusto na pasukin ng mga politiko ng mga korap, eh. Bayaran para dumami ang boto. Alam naman natin 'yan, 'di na puwede nating i-deny 'yan, eh. Ganyan ang kalakalan ng pulitika, dito sa bansang Pilipinas. Kahit sa ibang bansa gano'n pa rin. Pero 'pag ginamit mo 'to ang INC na religion para i-blackmail o takutin yung sambayan ng Pilipino, lalo na itong mga congressman, parang ibang usapan na yon na banat boy, ay banat bay. Oh. Ngayon babalikan kita mamaya. Hindi pwedeng ganun. Dahil ang religion ay hindi dapat makialam sa government, eh. Iba kasi yung religion kaysa ng tao. Anak naman ng buhay niyo, pati alam naman natin, eh, simula't sapul, eh, gano'n naman talaga ang kalakalan. Hindi puwede natin magalit kayo magalit sa'kin pero totoo 'yan, totoo 'yan, 'di tayo nagsasabi ng kasinungalingan dito tulad ng itong fake news peddler na ito. Hindi tayo spread out ng fake news dito, totoo 'yan. Kahit lahat dito may mga subscribers dito siguro, 'di umano, eh, halos mga INC, eh. Kahit nga sa channel ko, nagsialisan ng mga INC do'n dahil talaga, nare-real talk sila. Totoo naman talaga. Pero may mga mababait na INC. Hindi kasi nila alam halos na ang kanilang mga leader hindi naman lahat 'no, may mga leader talaga na nababayaran. Kaya wag niyong gamitin yung religion dito. Para hindi kayo mabalahura, banat bay. Sir, tatawagin kitang sir, rerespetuhin kita. 'No? Oh. Blacklisted daw, matik blacklisted na sa INC. Alam naman natin maraming INC, marami. Pero 'pag sinabi mong blacklisted sa INC, ang ibig sabihin pansit na. Totoo. Totoo yung mga sinasabi kahit yung dalawa kong kuya. Totoo yung sinasabi nila na may gano'n talaga. May bayaran na nangyayari. So, hindi na puwede nating i-deny yan, 'no. Babalik-balikan natin 'yan, 'no. Proceed po tayo. Proceed po tayo sa next topic. 'Yun lang muna, 'yun lang muna. Paliwanag lang po muna 'yon.
Eto yung matindi 'no, bangayan. Eto mga kasubaybay, mga ka-sponsor, hinahamon ko sabi ni Kong, representative 'no, Congressman Leandro Liviste, si Rap Recto na humarap sa Kongreso para magkaalaman kung sino ang sa amin ang nagsasabi ng totoo. Kahit bukas o alinman sa mga sumusunod na araw ng sesyon, nagsisimula pa lang ako. Pero nag-aalala na lang ako, kamusta ang trabaho mo bilang executive secretary. Itong si Sir Recto, ito ang hinamon ng Batangas First District Representative, no, na si Leandro Libiste, no. Ang sabi dito, nasangkot po daw ito sa flood control scandal itong si Sir Ralph Recto, mga subaybay, mga ka-sponsor. No? At ang sabi niya pati yung STL at kung ano-ano pang gambling, no, ay dawit itong Sir Ralph Rector, Ralph Recto, si Executive Secretary Ralph Recto, anak naman ng buhay. Akala mo kung sino 'tong malinis si Libiste, no? Alam mo, Representative Libiste, kahit na magkababayan kami, no, ng nanay mo, alam naman natin kayo lahat ng mga politicians ay tumatanggap talaga ng mga, alam nyo na, o mga pangpadulas. Huwag ka nang magmalinis. Ito kasing ginagawa ng mga DDS groups no? Ito yung ginagawa ng mga DDS groups, mga kasubaybay, mga ka-sponsor. Yung sisiraan nila yung isang tao para sila yung papanigan. May dinamay pa siya ditong pangalan eh. May dinamay ka pang pangalan eh. Ngayon, nagmamalinis ka, Sir Congressman, no? Leandro Libiste. Bakit ka nagmamalinis? Alam mo nga, kahit nga yung nanay mo nga may insertion eh. Hindi mo nga ma-post sa Facebook eh. Ng buhay mo, nang dadamay kayo. Ito talaga yung teknik ng mga utak DDS, no? Ito real talk to ha. Huwag kayong magalit, hindi ko naman kayo minumura. Pero masakit talaga ang katotohanan. Lahat naman kayo kahit nga sa kung anong bagay man ang inaano sa inyo, bakit ba tumatakbo ba kayo para to serve the country, no? Hindi tumatakbo kayo para sa power and money. Ganyan ang tirada niyo. Yung iba nga sa inyo nakabili pa ng mga ari-arian sa ibang bansa eh. O, 'di ba? Tanungin pa natin nanay mo. Baka sabihin niyo nagmamagaling tayo dito. Mas nagmamagaling kayo eh. Akala niyo ang linis-linis niyo, ha? Akala niyo linis-linis niyo, nanggigigil ako sa inyo eh. Simple lang sana. Aminin niyo lang. Lahat naman kayo diyan nagbabangayan, no? Alam naman natin lahat kayo ng mga politician ganyan ang tirada niyo eh. Ha? Mga kasabay, mga ka-sponsor, no? Lahat sila nagmamalinis. Alam naman natin. Ito, grabe daw yung bayaran nung nakaraang 2025 election. Anak naman, grabe yung bakit ikaw ba, hindi ka ba gumagamit ng pera? Ay, nako. Wag kami. Wag kami, no? Wag kami. Alam namin na mga karakas yung mga politicians kayo, pero wag lang sana tayong magmamalinis tapos magtuturo sa ibang tao. Kasi pag natamaan kayo ng real talk, no, mga kasubaybay, mga ka-sponsor, pag natamaan itong mga taong ito, nagagalit agad. Ay, nako. Ingay, no? Grabe talaga kayo.
Oh, 'di ba? Baka pagdating ng panahon na sasabihin niyo na naman na sorry. Lagi kayong ganyan, eh. Parehas kayo lahat. Wala talaga kayong pinagkaiba, no? Hahamunin niya si, sinabihan kasi siya ni Sir Ralph Recto na nababaliw na 'tong batang ito. Para sa akin kasi mga ka-subaybay, mga ka-sponsor, kabaliwan naman po talaga yung magtuturo ka, tulad ng nagtuturo ka sa ibang tao pero yung apat pabalik sa'yo. Huwag kang magturo kung sa iyong sarili hindi mong ma-apply yung gano'ng, tirada mo. Yung 24, bilyon nasaan na? Ah, Solar Boy, oh, asan na yung pangako niyo? Tulad ng isang senador, pangako libre kuryente, yung isa naman 10K. Oh, asan na? Oh, 10K, si 2K, oh. Ang dami niyong pangako, eh, pare-parehas lang naman kayo, eh. Oh, 'di ba? Tirada niyo, oh, ay naku, Kong Lebiste, ayusin mo muna yung, 24 billion na sa solar 'no, bago ka magturo sa iba. Kahit sinong pulitiko gumagamit talaga ng pera sa eleksyon. Walang pulitikong hindi nagpapalabas ng pera galing sa mga supporters at galing sa sarili nilang bulsa. Pero pera ng taong bayan halos 'yun. Nakasubaybay mga ka-sponsor 'no. Kakilala akong vice mayor, eh. Sako-sako talaga 'pag umikot kami niyan. Nakasubaybay mga ka-sponsor. Uy, may tumatawag. Ayun, tindi 'no. Ayun, check muna. Hindi puwedeng cancel. Wait. Ayun, may na-ano tayo, medyo ano lang, may interruption konti mga kasabay mga ka-sponsor. Saan ba 'yan? Ayan siya. Ayun, ayun balik po tayo sa topic. Ay meron wait lang. Ayun, ayun na, ayun. Sige proceed tayo. Balik po tayo sa topic. Oh, ayun nawala tayo sa topic, para may, konting ano lang, interaction. Interruption. Oo, kasabay mga ka-sponsor. So balik tayo, 'no? May kakilala akong vice mayor gano'n, eh. Oo. Walang politicians na hindi gumagamit ng pera. Oo, pampadulas 'yan, oh. Parang sasakyan 'pag walang gasolina hindi aandar 'yan. Oh, ito kasi puro hearsay lang, eh, puro paratang. Huwag kang magparatang kahit sa sarili mo 'no, alam mo kung anong ginawa mo. Hindi ako nagmamalinis mga mga sponsor, alam naman natin 'yan. May mga kabulastugan tayo dati kaya nga tayo, gusto nating magbago. Eh, puro kayo bangayan diyan, puro kayo bantaan tulad si Banat Bay 'no, ginamit pa yung INC, anak namang buhay niyo, naiinis ako sa inyo. Oh, kaya huwag kayong magturuan, lalo na ikaw, Kong Libiste, I respect you being a, representative of, First District of Batangas. But, now remember kung ano yung ginawa mo po sa solar natin sa bansang Pilipinas. Oh, asan na pumunta, 'no, 'di ba? Oh, kung ikaw ay isang buaya, huwag kang magturo sa iba. Yan talaga yung tirada niyo, eh, nagtuturo kayo sa ibang tao, eh, pero kayo naman ang gumagawa nun, mismo sa sarili niyo alam niyo kung sino yung gumagawa nun. Oh, 'di ba mga kasubaybay, mga ka-sponsor, magmamalis ba 'tong mga 'to, eh, 'no? Ay naku, proceed muna tayo, balik-balikan natin yan mga kasabay, mga sponsor. Proceed muna tayo sa isang topic, sinabi po ng ating VP Invipe. Oh, ito sabi niya, "Hindi ko sinabi," sabi niya. Vice President Sara Duterte said she hasn't shared to her father, former President Rodrigo Duterte, that she is facing another impeachment case and that the House Committee on Justice had anonymously adopted
the committee report and elevated the articles of impeachment against her to the House of Plenary. Oh, ano? Ito pa. Lalo nga't nag-iisip tayo na baka nga, no, diyan siya bawian sa loob, no? Baka diyan siya mamamatay sa loob ng detention. So dapat yung maalala niya at maisip niya ay yung masasayang bagay. Duterte told her supporters in an interview on Tuesday at the Hague in the Netherlands. Ayun, via Ched Gatchalian. Tama naman. Tama naman yung sinabi niya. May punto naman siya. Kasi alam niyo matanda na talaga si Digong. Si former president, matanda na talaga siya. So itong kinakaharap ng ating BP Inday 'no, na palipad-lipad lang, hindi naman talaga basta-basta 'no, nandun na sa House of Plenary 'no, mga kasababay, mga ka-sponsor, he is facing an impeachment case 'no, and at the House of Committee on Justice. Ngayon papunta ng Senado. Oh. So, ano na, alam niya na. Kung sasabihin niya siyempre madadagdagan yung stress ng kanilang poon. Mahal na mahal kasi nila yung kanilang poon, eh, oh. Pero nererespeto ko pa rin 'to, ang ating former president. Pero masakit lang talaga ang katotohanan lalo na yung minura mo yung Diyos. Yun ang pinakamasakit, 'no. Who is this stupid God? Ngayon, sino yung stupid ngayon? Oh. Being a strong person, hindi po lagi 'yan. Tumatanda po tayo, yung buto natin rumurupok, 'no? Imbis na magpasalamat tayo sa Diyos na buhay, sa Diyos na buong may kapal, iminumura pa natin, 'no? Ngayon, this is, ito na, the consequences of what you've done. Pero hindi naman tayo nagja-judge, but that was the reality po, mga kasababay, mga ka-sponsor. At yung sinabi ni VP Sara na he hasn't shared about what was happened to her 'no, dito sa ating bansang Pilipinas. Tama naman po. Because she is facing the impeachment case at marami pang iba 'no, lalo na dito sa mga pera-pera 'no, na pera naman talaga ng taong bayan. Oh, 'di ba? Oh, ta's magka-counter kayo, hindi niya nga kayang harapin, eh. So, ito mga kasabay, mga ka-sponsor, hindi niya kayang i-share ito kasi una masi-stress talaga ang kanilang tatay. We respect that, tatay nila 'yun, eh, kadugo nila 'yun. Pangalawa, 'pag i-she-share niya po ito 'no, siguro hindi na aabutan ng isang linggo ang former president. Oh. Pangalawa kasi do'n, baka magwala at saka alam niyo na, baka kaawa na naman, eh, kasi eto nga yung consequences 'no, yung mga taong nagmamakaawa na hindi, 'wag patayin nung panahon ng siya ay naging presidente, ito na lahat ang mga consequences 'no. Kahit sabihin natin binabalahura po natin, pero ito yung katotohanan, eh. At ito na, inaani na nila, 'di ba? Sabi nga ng best friend pinsan ng aking best friend doon sa aming lugar, na itong mga Duterte daw ay isang bangungot sa mga Marcoses. Ano bangungot? Baka baliktad, baliktad. Si Trillanes ang bangungot sa mga Duterte. Ito si Sentry talaga, isa lang siya, 'di ba? Ang mga Duterte marami, may mga trolls pa sila, marami pa. Pero ngayon, our VP Inday, she is facing what he has done, no? She is facing kung ano man yung ginawa nila noon, no? Ng pangbabalasubas sa bansang Pilipinas na akala natin magagaling, pero wala naman talagang perpektong leader. But pagdating ng panahon, what you sow is what you reap. Kung ano yung tinanim mo, ganun yung aanihin mo. 'Di ba? Hindi sa lahat ng oras ikaw ang hari, hindi sa lahat ng oras ikaw yung, may bakal na kamay 'no, or kamay na bakal na manghampas ka dun 'no, mangbalasubas ka, magmura ka, magbanta ka sa buhay ng presidente, oh.
Magbanta ka sa buhay ng ibang tao, maghahagis ka ng laptop sa mukha ng mga abogado mo. Oh, 'di ba? Oh. Hindi lang pala siya ang lumipad, pati laptop lumilipad, eh, 'no? Alam niyo kung, wala kang, face the truth na lang talaga mga kasubaba, mga ka-sponsor. But we are not spreading here the fake news, 'no? We are spreading the truth here in this channel, 'no? Kaya mega love shoutout po sa lahat mga kasubaba, mga ka-sponsor. Alam niyo maging proud po tayo na hindi po tayo fake news. Oh, maging proud ka sa sarili mo na hindi ka gumagawa ng ganitong kabulastugan. Pero ako hindi naman ako perpektong tao, may mga nagawa din akong kabulastugan sa buong buhay ko, hindi naman tayo perpekto. Pero ito yung gagawin natin, kung kaya nating baguhin yung sarili natin by prayers, baguhin na natin habang maaga pa. Tulad nito, hindi sila kasi 'di ba si VP Sara yung isang interview sa kanya 'no, respetuhin mo ako. Kung ako hindi ako naniniwala sa Diyos, respetuhin mo ako. Ngayon, dito sa interview sa kanya 'no, sabi niya 'no, kasababaan mga ka-sponsor, ganito yung sabi niya, ha. Ito yung sabi niya, na ang Panginoon na lang talaga, yung will talaga ni God yun kung, mai-impeach siya, wow! Totoo ba? Hmm, nakakakilala pala sila sa Diyos 'pag nagigipit na 'no? Sarap naman ang buhay niyo. Oh, 'di ba? Ay hindi, ganito lang. Hmm, para gumising, para gumising ka sa katotohanan na our BP 'no, ano naman ang buhay mo, oh. Sabi niyo hindi kayo naniniwala, sabi nga ni, Mayor Basti, Allahu Akbar. Ngayon nakakakilala na pala kayo sa Diyos? Anak naman talaga, oh. Pero narespeto ko yung mga kapatid nating Muslim, hindi natin puwedeng i-deny yun, may dugo tayong Muslim, eh. Oo nga, sa iba mga ka-sponsor. Pero ganyan 'no, mm. Mas maganda nga wag mo na lang sabihin, baka hindi naabutan ng 2027, eh. Ganyan, ganyan na lang, itago mo na lang, itago mo na lang sa limo. Goodbye yesterday 'no, kaya you have to face this, day, tomorrow, and, so on and so forth 'no. Oh, 'di ba makasabay mga ka-sponsor, kasi kayo, akala ko matapang kayo, sabihin niyo na lang para alam niyo na. Mamadaliin na lang natin. Kakulango.